Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 16, 2021 at green na naman po yung ating candle. So momentarily, lumampas tayo ng ating psychological resistance na 7,000 level pero nagkaroon din tayo ng pullback bago matapos po yung ating trading naman. So anyway, green pa rin naman yung pinapakita ng candle natin pero meron tayong loss yata ngayong araw na to eh. So 6,973.35. So medyo alarming ng konti yung net foreign selling natin sa kanya kasi napansin ko kanina more than 600 million yata or more than 500 million po yung ating net foreign selling. So mukhang ito yung first sign na nag-TP yung ating mga foreign investors after natin ma-reach yung 7,000. So mukhang 7,000 nga yung first TP level po ng ating index naman. Pero overall, yung news po ng ating market is okay pa rin naman. Wala pa rin tayo masyadong nakitang negative news sa kanya. Baka meron lang talaga nag-take profit na foreign investor naman for the day naman. Okay? So, ito po yung ating mga trending stock. So, medyo nabago yata yung list natin. And then, napansin nyo kanina, medyo nabuhay yung mga stocks natin na ayaw umakyat for the past few days. So, halimbawa si APL, so second day na nagkaroon siya ng green candle. Pero sa closing is malakas yata yung profit taking. Si BSE, yung isa sa mga winner of the day natin kasi clean siya as a full green candle. So, more than 12% yata to. Si BHI natin, so akala ko fat finger lang yung bigla laki ng nagbuo sa kanya. So tingnan natin mamaya yung kanyang kandila. Si ASN po natin, so gumagalaw pa rin naman. Pero doon yata galing yung yung ating mga net foreign selling na nakita. Si dito natin, so finally, nagkaroon siya ng isang medyo good candle. So, naka 1 million subscriber na daw siya. At then, si Ever po natin, so forever talagang green itong si Ever. So, baka meron talagang may karga itong si Ever natin. Bakit hanggang ngayon is green pa rin po yung ating mga kandila. And then, si Certec po natin, so meron siyang, marami siyang disclosures for the past 2 days. So, tingnan natin mamaya, meron yata siyang gagawin na stock rights offering and then pasalam po natin yung ating PSCI index. Okay? So as usual guys, kung bago ka dito sa ating trading channel, huwag mo kalimutang basahin po yung ating disclaimer kasi personal study lang itong ginagawa natin. So yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold po ng mga stocks is depende pa rin sa iyan. So kayo po yung magde-decide kasi meron nga pong risk. So, kung napansin nyo, yung mga penny stocks natin, 1-2 days, maraming nag-rally dyan. And then after nun, ang lalakas po ng pullback nila. So, nakita ko lang na medyo tumatagal talaga is itong si Ever po natin doon sa kategory po ng ating mga penny stocks naman. Okay po. So, plugging tayo para doon sa mga social media po natin. Ayun, so plugging muna tayo guys. So as usual, sabi ko nga sa inyo, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. So dito po sa pinaka-homepage natin, so makikita mo yung ating mga regular na upload sa kanya. So yun nga, yung ating daily upload. So pwede mong balikan kung hindi mo pa napanood siya or pwede mong i-analyze kung ano yung mga study natin from the previous na discussions naman natin sa kanya. And then meron tayong section dito, yung ating company reviews. So nandito po yung mga special topics natin naman with regards po sa ating mga company. So, nag-aaral tayo kung ano yung meron sa kanila. Pwede ba siyang lagyan ng investment? In the future, kikita ba tayo? So, pwede mo po makita yung ating mga review sa kanya. And then, dito sa profit or losses na section naman, so makikita mo yung mga successful trades natin sa kanya. So, dito po, pwede mong i-check kung paano ko ginagawa yung pagkakaroon natin ng kita dito sa ating mga stock market or yung mga losses natin sa kanya para alam mo na yung gagawin mo pag nakita mo yung mga same na patterns ng ating mga charts. And then, sa mga technical analysis, so meron tayong basic indicators, technical analysis dito. So, yung mga basic lang naman na mga indicators po yung nakalagay dito. So, pasadaan mo na lang po para maintindihan mo kung paano siya gamitin. So, yan lang naman yung ginagamit ko para malaman ko kung ano yung tamang direction ng ating market. And then, yung pinakamahalaga sa lahat is yung ating fundamental sa kanya. So, sabi nga sa inyo, kahit bull market or bear market yung puntahan natin, dapat meron tayong risk management. So, nandito po yung mga samples na video naman natin sa kanya. And then, yung bago nating channel, yung ating cryptocurrency naman. So, wag mo din kalimutang mag-subscribe dito guys. So, later on, magkakaroon tayo ng mga update with regards sa ating mga cryptocurrency naman. So, dito naman, magkakaroon tayo ng mga discussion. Same din lang sa ating mga stocks sa PSE market. Ito naman is nakatutok lang dito po sa ating mga
cryptocurrency. And then wag mong kalimutang i-follow ako dito sa ating mga social media, yung ating Palaboy Trader na Facebook account. So dito po nagpo-post tayo ng mga sentiment natin sa market pag meron nga tayong time sa kanya. And then yung ating Facebook page is ganun din, mga updates po with regards po sa ating mga stocks. So, nilalagay ko din and then nire-repost ko din po dito. And then sa mga news, guys, i-follow mo ako dito sa ating Twitter account na Palaboy Trader. So, regularly nagkakaroon tayo ng mga retweets ng mga information na galing sa ating mga brokers, sa ating mga personalities na sinusundan or yung mga newspapers po na mayroong mga discussions po sa ating mga stock. So, dito kasi nagkakaroon tayo ng mga retweets and then makikita mo kung ano yung mga latest na info with regards po dun sa ating mga stocks naman. So, baka kasi makasama dito yung mga stocks na hawak mo, at least meron kang idea kung ano po yung nangyayari naman sa kanila. And then sabi ko sa inyo guys, doon sa mga nag-aaral dito sa ating stock market, so pwede kang sumali dito sa ating Patreon channel. So tignan mo na lang po. Dito naman is may kanya-kanyang levels po tayo na pinupuntahan sa kanya. So kung gusto mo ng trading community, meron po tayo dito. So kasama ko sila na nagtitrade sa ating stock market. So nag-uusap-usap tayo kasama yung ating mga kasama. And then meron ding section dito kung gusto mo is may kasamang lectures. Meron din po siya. So, sana makatulong during this time yung ating Patreon, especially medyo pa-recover na po yung ating market naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating mga plugging naman. Okay, so discuss tayo ng konti dito sa ating Twitter. So guys, dito naman natin kinukuha yung mga news na nare-retweet natin for the day. Kasi minsan may mga good news talaga or news na pwede maging catalyst po yung ating mga brokers, yung ating, eto si Eagle Equities natin, yung newspapers, yung Business Mirror. So marami tayong fina-follow, pati mga personalities na yun nga, related po dito sa ating stock market. So anyway, ang titignan ko lang dito sa kanya is yung ating daily COVID cases kasi dito tayo sa Twitter natin. So meron tayong 5,414 pero nanonood ako ng balita kanina sa ABS-CBN. So ang sabi is may mga delay yata tayong laboratory. So kahapon 16 laboratories yung sinasabi niya. So mukhang hindi kaya magkaroon tayo ng spike for the next few days. Kasi medyo maliit yung nare-record natin sa kanya. So hopefully, ito yung final record pero kung meron siyang late na mga data, so makakakita tayo ng mga spikes ng data po with regards po sa ating COVID cases. Looking at this picture only, ang sinasabi niya lang is konti lang po yung ating COVID cases naman sa kanya. Okay? So tingin tayo dito sa ating to trade Asia ulit. So yung ating index naman. So makita mo guys, nag-start na yung pinaka-profit taking natin sa kanya kasi makikita mo finance okay siya. So di ba nagkaroon ng spike na naman si Banco de Oro. Most likely baka ito na yung sunod na laruin ng ating mga traders kasi ito yung may direction. And then the rest is nagbagsakan sila. So si industrial natin bumagsak siya ng negative 1.28%. So, laki. Si Holdings is negative 0.57 and then pinakamalakas nating drop. Sino kaya sa mga mining malakas ang drop ngayon? So, nag-drop po siya ng negative 1.97%. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, meron tayong foreign net selling value negative 625 million. Million yan guys. So, sobra sa kalahati ng 1 billion. So, ibig sabihin, merong lumabas na isang malaking investor sa atin and then tingnan natin mamaya yung chart natin so baka start na ng profit taking po natin. So nauna si Jollibee, ito yung una kasi nagkaroon na siya ng nag-breakout siya, false breakout, bumalik siya, nag-drop siya ng negative 3.81. Si Emperador negative 3.29%. So ang dami pala sa blue chips natin yung malalakas yung drop pero lumalaban nitong si Banco de Oro natin 4.61% and then si Pure Gold is 2.39%. So si Ali saka si GGS na sustain yung galaw niya. Pero more than half ng ating blue chips is nagbagsakan nga po sila. So 38% yung ating foreign transaction and then 62% is galing po sa ating local. Ang laki ng turnover value natin sa kanya, 9.02 billion. Malit lang pala yung loss natin, negative 0.05%. Pero first warning yan guys, with regards po dito sa ating market, yung ating paglabas po ng ating foreign investor. So, kung kailan all in, tsaka naman biglang naglabasan yung ating mga foreign investor. So, tingin tayo dito sa kanyang chart.
So makita mo, nagkaroon tayo ng isang maliit na hammer. So yan yung maunang sign ng weakness. So kasi dapat psychological na break niya 7,000. Dapat nag-stay above siya kung talaga malakas po yung ating index. Pero tinitignan ko kanina with regards naman sa RSI, actually pwede pang itulak si PSE index kasi overbought nga siya pero hindi naman kasing overbought last time, di ba? Mas maganda na yung prospect ng market natin ngayon as compared last time naman dito sa area natin na to kasi same news, di ba? Naririnig natin is opening ng economy and then yun nga siguro masyadong mabilis, hindi na nagkaroon ng malakas na pullback kagaya dito. Kaya nag-profit taking po yung ating foreign investor. And then makita mo, ang pinakaunang warning sign natin sa kanya, sa RSI, price action, wala. Pero sa net foreign, nakikita mo na, di ba? Etong MACD, yung nagsasabi na meron siyang slowing momentum kasi makita mo parang magsasalubong na yung blue line dito sa ating red. So, open pa naman. So, hopefully bukas, basagin pa rin natin yung 7,000 kahit na medyo umalis yung ating foreign investor sa kanya. Hopefully, yung pumalit sa kanya is stronger holders para ma-break po natin yung ating psychological resistance na 7,000 level. Pero tingnan natin bukas, pag negative foreign selling pa rin tayo, most likely, start na ulit ng ating pullback naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo sa COVID cases data natin. So, kahapon is 5,378. So, kung hindi ko napanood yung sinasabi ni ABS-CBN na meron tayong few laboratories na hindi nakapag-sumite. So, baka naman delayed yung video na napanood ko. So, anyway, maganda pa rin yung results natin kasi nasa 5,000 level tayo. Di ngayon, yung nakita natin doon sa Twitter is around 5,000 level. With regards sa news dito sa ating market, parang meron din siyang sign kasi pag tinignan mo tong yung news galing kay CNN, negative news. So ang sabi niya, delay in rebound prompts IMF to slash 2021 PH growth forecast naman. So ang sinasabi niya is 5.4%. Kasi yung initial projection is 6.9%. And then yung government target natin is 6 to 7%. So bakit kaya nilalabas ni CNN to? So nakita ko na to last time bago pa nung mag-start yung recovery ng market natin, nung drop yung ating market naman. And then nakita ulit natin itong news na to plus yung net foreign selling. So may parang gustong sabihin yung ating mga news naman sa kanya. Okay? So anyway, yun lang naman yung yung speculations natin sa kanya. Tingin tayo dito sa ating cryptocurrency. So ngayon nagda-drop yung crypto, pero hindi naman ganun kalaki kung si Bitcoin po ang pag-usapan natin kasi nasa 39,000 pa rin yung ating level. Kahapon is naglaro siya up to 40,000. Pero hindi niya masustain yung pagtaas. Hindi makita mo ngayon, mapula po lahat ng ating cryptocurrency naman sa kanya. So, kulang na catalyst po yung ating mga cryptonatics naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating US market. So, para magko-correct ulit sila, kagabi is nagkaroon sila ng correction. European market, nagko-correct din tayo sa kanya. And then, dito sa bandang Asia, makikita mo siya is hindi rin ganun kaganda yung ating trading. So, for the past few days, okay naman yung mga trading natin, di ba? So, nakita mo naman halos green. Araw-araw yung nakita natin. So, most likely, may konting start ng pullback po yung ating market. Hindi ko pa alam kung bukas mangyayari yon. So, depende po sa ating mga investors. Anyway, refresh ko lang to. So, yung nakita natin is first warning sign. So, negative 625 million naman sa kanya. Okay? So, tingnan po natin yung ating mga trending stocks. So, unahin natin itong si Apollo natin. So, naging good catalyst sa kanya, di ba kahapon, yung merong isang news article sa kanila na pwedeng nagre-refer sa kanya kasi merong mga foreign investors na keen sa offshore mining. So, isa lang naman yung meron dyan, di ba? Ito lang naman si Apollo natin. Then, kanina umaga, nagkaroon siya ng magandang galaw. Actually, gap up, umakyat siya ng, mataas na rin yan Kasi pag open niya, more than 2% and then umabot siya ng up to 5%. So, akala ko din, yung ginuguhit natin na resistance kahapon is i-break na niya talaga kasi maganda yung yung candle natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na meron tayong mga penny stocks na medyo maganda yung galaw nila, nagkakaroon siya ng breakout. And then suddenly, nagkakaroon siya ng mga profit taking. So, parang hindi pa malakas yung galawan dito sa ating mga penny stocks. Sabi ko nga sa inyo, mukhang si Ever lang yung nasusustain po yung paggalaw ng kanilang prices. Kasi si BHI, di ba siya yung gumalaw. Makikita natin si BSC for the coming few days, bukas siguro, kung totoo po yung nakita natin na
breakout naman sa kanya, dapat magkaroon siya ulit ng green candle. Si ano yata yung isa nakita ko, si PHR, di ba? So nagkaroon siya ng 2 green candles and then medyo malakas yung profit taking naman natin sa kanya. Okay, so ito yung nakita natin sa kanya. So buti na lang medyo nag-hold yung more than half body ng ating candle, pero since bearish, so ilalagay ko po yung support dito sa around 0.19. Yung decimal ko hindi ko pa na-adjust. So titignan mo na lang po based sa drawing dito po sa area natin na to. So not so good kasi very bearish yan eh. So ibig sabihin, yung mga nakapondo last time nakahuli sa kanya dito sa bago siya umakyat, umalis na kasi yung sukat niyan mula dito sa baba, umabot siya ng malit lang, no? 14%. Normally, sa mga penny stocks natin, halos 20% bago magkaroon ng malalakas na profit taking. So, not a good sign po yung nakita natin sa kanya. So, mukhang kailangan pa ng bagong push dito kay Apollo natin or news po para gumalaw yung ulit yung kanyang price action. So, yung mga post na nakita natin last time doon sa Investa natin, yung mga meron nagpo-post about sa kanyang mineral kung ilang tonelada ng magnetite iron yung makukuha sa kanya is mukhang kulang pa as catalyst naman kay Apollo natin. Ayan. So, tingnan natin bukas. So, hopefully, hindi matuloy yung profit taking kasi pag meron kang ganito, red, and then nakita natin yung PSE index is nagre-red din, most likely, meron siyang possibility na chance or mataas yung chance na i-retest niya yung mas stronger na support naman. Okay, so hopefully bukas makarecover itong si Apollo natin. Okay yung MACD, yung RSI okay naman. So sana mag-bounce around po dito sa level natin ng RSI 50 naman sa kanya. So not so good po. Medyo bearish po yung tingin natin dito kay Apollo po natin. So tingnan natin yung kanyang performance. So, tingnan natin kung ilan yung loss. Malit lang naman yung loss, kaya lang kasi hindi maganda yung kandila. Negative 1.04%. Yung ating net foreign sa kanya is negative 650,000. So, lumabas muna. Si Call, saka si FMS po yung main buyer. And then, sila din naman yung ating pinaka-main seller. Okay? So, bearish po yung ating sentiment dito sa kanya. So, yung ating winner of the day, ito pong si BSC natin. Wala din ako makitang pinaka-catalyst po dito kay BSC natin. Pero makita mo, laki ng volume. So, ito siguro, yung may chance na medyo ituloy niya yung galaw kasi nga, laki po ng volume natin. So, actually, nag-worry ako dito kay BSC last time nung nakita ko itong mga candles na to kasi papalaki yung meron talaga lumabas na foreign sa kanya. Makita nyo sa history ni Investa yung ating net foreign selling dito kay BSC. For the past few days, malalaki talaga yung kanyang net foreign selling. So, pero siguro merong malaking buyer natin sa kanya and then nag-breakout pa tayo dito sa 0.84. So, yan yung pwede nating maging support level sa kanya dito sa area na to. And then yung next resistance is dito na siguro sa MA 100. So, hopefully hindi niya gayahin si Apollo na magkakaroon siya ng breakout, itatouch yung MA 100 and then saka magre-red yung candle. Kasi yung ating volume naman ngayon is malaki naman siya. So, last time malaki siya. Next day is malaki. So, okay naman siya. Nung nagkaroon siya ng profit taking, nagkaroon tayo ng retest sa support and then okay po yung galaw nitong CBSC. So, hopefully, ganyan din yung gawin niya dito sa area na to kasi breakout talaga yan na masasabi natin kasi malaki yung volume. Si Apollo, kahapon, yung galaw niya, medyo maliit yung yung volume, so kaya siguro nag-profit taking. So ito nga malaki yung volume, so baka selling volume yung nakita natin dito kay APL natin. So anyway, tingin natin based lang dito sa price action is baka meron pa pong gagalawin itong CBSC natin. So ang bias ko sa kanya nandito na sa 0. So siguro around 0.93 or 0.94 yung immediate na pinaka-resistance level naman sa kanya. So, ganda ng RSI. Nagkaroon tayo ng breakout dito sa 50 level. And then, nag-start na po na bumuka ulit yung ating MACD formation naman sa kanya. So, tingnan natin yung kanyang performance based dito sa ating 2Trade Asia. So, tingnan nyo guys yung promo natin. So, sabi ko sa inyo kahapon, naka-register na po ako sa kanya. So, titingnan na lang natin by start ng July 1st yung ating trading competition naman dito kay 2Trade Asia. So, laki ng gain niya. So, talagang solid. Solid yung candle natin sa closing, 12.82%. Pero meron siya net foreign. So, okay lang. Negative 1.7 million lang naman. So, ang main players po natin, si Call and then UCPB, 24%. Ang seller po natin, itong si Call din at 24.5%.
93% naman. Ayan. So wala tayong masyado nakitang bagong disclosures dito kay BSE. Pero marami po talagang maraming penny stocks kanina na maganda yung galaw. Sa kung napansin niyo naman sina PHA nabuhay ulit, 'di ba? Sina Apollo nung opening okay siya, sina Lodi gumalaw po karamihan ng ating penny stock. So baka nga doon yung direction natin kung sinasabi natin sa ngayon yung negative 650 million na net foreign selling is baka bukas selling ulit. Most likely mag-shift tayo ng direction. Ito yung medyo clear na alam mo na pwedeng mag-shift sa penny stocks yung ating market. Kasi yung blue chips, pwedeng medyo nasa edge siya doon sa net foreign selling na nakita naman natin sa kanya. So, kung net foreign buying tayo bukas, baka nandun pa rin tayo sa blue chips ng mga sentiment. So, ito, bukas si BSE, magandang malaman, kaya niya bang i-break yung ating next resistance sa 0.93 level. So, kung overall picture naman, ang hinahanap mo sa kanya, may mga nakikita akong nagpo-post dito. So, meron din siyang clear breakout sign kung yung mga previous higher highs sa mga chart natin sa kanya. So may clear breakout sign po itong si BSE naman natin kung iti-trace mo yung galaw po niya. Kaya nga siguro pinasok siya ng medyo malaking volume kasi may clear sign po ng breakout itong si BSE naman natin. Okay? So tingin po na tayo dito kay BHI. So ito yung sinasabi sa inyo. Akala ko nagkamali lang yung pumindot dito kasi grabe naman laki ng drop ng kanyang price action. So tingnan natin yung kanyang performance, laki ng drop niya, negative 13.64%. So meron tayong net foreign buying, positive 1.7. So si Call ang main buyer, FMS yung main buyer, and then ang main seller natin is si Call. Si Call pa rin naman, UCPB and then si Timson natin. Yung medyo madaming po nagkaroon ng bentahan dito kay Boulevard Holdings natin. Ayan. So ganyan talaga yung ganyan po yung expect natin na galawan dito po sa mga penny stocks natin. Very very volatile. Siguro profit taking na nga talaga kasi laki naman 40% in just 4 days itong si BHI natin. So most likely marami talagang magtitipi naman sa kanya. So yun nga lang, medyo malakas po yung galaw niya, and then tingin natin is bearish pa rin kasi etong tatlong red volume natin na mas malaki pa doon sa nagpataas ng kanyang price, ang nakita natin sa kanya is mga selling volume. And then yung ginuguhit natin na trace natin na line sa kanya last time, broken na. So maghanap ng support yung RSI. Warning sign na yung MACD natin kasi nag-curve na po siya. Plus yung sentiment natin overall sa kanya is very bearish po kay Boulevard Holdings kasi biglang biglang lumabas po yung ating mga investors or traders naman sa kanya. So nag-profit taking na talaga sila. So kung medyo naiwan ka sa taas, baka ilang days pa bago makarecover ulit itong si BHI, or kung meron siyang disclosure na pwedeng magpagalaw ng kanyang price. Pero pag wala, baka retest lang muna tayo. Baka meron pa siyang pullback na gagawin. Hindi pa siya tapos kasi malaki po yung yung ating selling volume naman sa kanya. Ayan. So not so good kung medyo na timingan mo siya kasi negative 13.64% po yung nilabas or losses po nitong si BHI naman natin. Okay, so yung isang net foreign selling na nakikita natin is ito pong si ASN. Pero yung price action naman niya is okay siya. So ito yung naka-default sa akin na TP area. So anyway, yung sinasabi ko sa inyo kahapon is 8.5 yung psychological resistance. Mabot ba siya? 8.49 yung pinaka-peak natin for the day. So anyway, medyo nauntog siya. So tingnan natin bukas. Hopefully hindi siya mag-suffer din ng profit taking kung magbago yung direction ng market. So pwede natin gawing guide pa rin naman yung ating MA9 sa kanya. Pero hindi naman ganun kalakas yung kumbaga, siguro kung mag-profit taking kay ASN, yun nga, hindi naman ganun kalalaki yung profit taking sa kanya. So anyway, tingnan natin yung kanyang yung galawan ng prices. So nag-gain siya for the day, meron pa rin naman 1.2%. Ito yung sinasabi sa inyo na medyo malaki din. Negative 20.5 million po yung ating net foreign selling naman dito kay ASN. So medyo may lumalabas po na foreign investor sa kanya. Si Call at saka si Asia Sec, yung ating main buyer, and then si Call saka si SB Equities. So talagang binobomba ni SB Equities. Mukhang titik profit talaga itong si SB Equities po natin. Dito naman kay ASN natin. Ayan. So anyway, ang sabi natin sa kanya, green pa rin naman yung candle, meron pa rin tayong volume, nandiyan pa rin sila.
okay pa rin yung lahat ng indicators natin dito kay ASEN. So, magbe-base na lang muna ako dito sa sa price action. So, sabi nga sa inyo kasi medyo significant yung 8.5 na resistance pag medyo nabasag natin. Titingin tayo dito sa around 9.2 to 9.4 peso level po na resistance nitong si ASEN naman natin. So wala pa akong news guys with regards po sa kanyang candidacy as blue chip kasama sa ating blue chip index. So si Emperador parang nagpaalam na kanina, so nag-loss siya ng more than 3% naman. Okay? And then finally itong si dito natin, so meron tayong disclosure sa kanya. Ito pala yung disclosure ni Apollo, so nakalimutan kong sabihin. Meron akong nakita sa kanya June 16. So certifications relating to GDBC Resources Corporation. So mga certification niya to. So pero kasi siguro ang hinahanap talaga ng tao is nag-start na ba siya ng kanyang operation. So yun naman yung pinaka-speculations natin sa kanya. Pero ang mga pinapakita niya ngayon is about sa mga certifications. Anyway, disclosure is a good news para kahit paano mabuhay yung sentiment ng market sa kanya. Nakita naman natin umangat. Yung nga lang nagkaroon ng profit taking. So, kasi medyo marami na ipit sa kanya last time. So, siguro nag-take advantage naman yung iba mga kasama natin. Ayan. So, yun po yung news natin dito kay APL. Ayan. So, nakalimutan ko sabihin. And then, itong si dito natin, ang news na nag-circulate pa rin sa kanya is hanggang sa ngayon, merong news na lumalabas kay dito natin with regards sa over 1 million na subscriber po niya. Tingnan natin dito sa ating Twitter account. Meron ako na-post sa kanya kanina dito yung ating or yung isang araw ba yung nakita natin sa kanya. Doon yata sa post ng ng Instagrams po natin. Anyway, ang sinasabi lang doon is over 1 million na po yung subscriber nitong si Dito Telecoms naman natin. Kaya medyo nabuhay po yung galaw ni Dito natin, and then pag tinignan mo yung kanyang meron siyang, may napansin ako net foreign buying yata itong si Dito natin. So meron siyang 4.96 million. Ayan, so medyo bumalik na konti yung mga foreigners natin. So nabubuhay yung mga investors natin saka traders sa kanya. Si Call at saka si FMS, yung ating main buyer, and then si Call at saka si SB Equities po. Yung ating main seller naman kay Dito CME Holdings. So nasa pa rin siya guys, nasa downtrend pa rin itong si Dito. Good relief na lang yung medyo umakyat siya ulit dito sa ibabaw po ng ating MA20. So ito yung na-establish niya na support. So mas strong pala to at around 9.3. So yung gain natin sa kanya is 3.65%. So good. Ang gusto natin makita bukas, kagaya na nakita natin kay BSC, yung long-term na downtrend peaks natin sa kanya, dapat magkaroon siya ng breakout, mag-stay siya above 9.9 level para medyo maganda naman yung yung closing nitong si dito CME Holdings natin. So nagsa-sideways siya based dito sa RSI, medyo sideways siya kasi wala naman tayo makita na higher high formation ng kanyang RSI. And then yung volume natin sa kanya hindi pa rin ganun kalaki talaga para ma-sustain yung paggalaw po ng kanyang price. Ayan. So hopefully maka-breakout na siya bukas. Gusto talaga natin, meron po siyang volume. Sana yung mga ganito na volume. Ganito yung mga volume na kayang itulak po yung price nitong si dito CME Holdings. So ngayon, yung mga volume na ganyan, so hanggang ganyan lang muna yung kaya pong gawan na galaw po ng ating market naman sa kanya. Okay? And then yung ating Forever na umakyat na stock. So malakas talaga itong si Ever, no? So meron kaya talaga katotohanan yung rumors na yon, yung may interest daw si SM natin. So anyway, based dito sa price action, kandila natin is ayan, clear po yung clear yung direction ni Ever natin. Talagang gusto niya tumaas. And then yung nakita natin na bearish candle kahapon, malakas pa rin talaga kasi yung volume andyan pa rin Tapos yung RSI natin nag-stay above ng 87. So meron pa kayang spikes ulit si Ever. So pwede mo maging reference kung meron siyang spike as a TP area dito naman sa 0.67 level natin. So sakto yan bukas kung medyo malakas yung market natin, kaya niyang i-retest tong area natin ito. Which is maganda kasi ang upside niya is medyo malaki. More than 15% po yung pwedeng upside nitong si Ever. Pag matuloy na itulak siya ulit ng ating mga traders. Pero ang laki talaga ng volume At saka parang wala pang selling Hindi pa mako-consider as selling volume yung kahapon na nangyari sa kanya. Meron siyang sell-off kahapon kasi lakas naman ng bagsak. Pero dahil green ulit tayo and then mataas pa yung opening natin sa kanya, and then makita mo yung overall volume natin sa kanya,
medyo pababa na rin pala pero malakas pa rin. So parang buying volume pa rin yung nakita natin dito kay Ever naman natin. So tagal ng rumors, kung meron man lumabas, ayaw pa rin. So nag-gain po siya ng 7.55%. Net foreign selling is negative 160,000. So si Cole po yung ating main buyer saka si Bernard. Si Bernard ang tumutulong dito kay Ever natin. Meron din siyang sinel dito around 7%. And then si Cole is nasa 25% yung contribution niya sa ating mga sellers naman sa kanya. Okay? So yun po yung nakita natin kay Ever. So sundan mo na lang guys. Meron naman tayong guide sa kanya. O pwede mong higpitan kasi ito yung mas mahigpit na galaw po nitong si Ever natin. Or kung gusto mo luwagan kasi medyo bullish ka, pwede magkaroon ng pullback pero bullish ka naman sa kanya dito sa area naman natin na to. So na-establish niya, malakas talaga ng support yung 0.5 level natin based po sa galawan ni Ever. And then meron tayong may target na siya kung saan pwedeng magkaroon po ng resistance itong si Ever naman natin sa kanya. Okay? So yun po nakita natin. And then si Tech, ito pala yung maraming disclosures. Tatlo o dalawang araw nang may disclosure itong si Tech natin. Hanapin natin ng konti. So ito yung isa na nakita ko June 15 siya. So meron siyang mga i-issue na bagong shares eh. Pero siguro ang pinakasama rin nito, tama yung nakalagay dito sa mga news. So meron pa siya dito galing kay Manila Bulletin. SEC approves SMC and Certex 51.81 billion public offering. So, pero ito, yung pinaka-news natin sa kanya, ito. So, galing sa prospectus na niya. So, ito yung nakita ko nakapost sa Investa natin. Magkakaroon siya ng stock rights offer with bonus detachable warrant. So, hindi ko rin masyadong alam kung anong ibig sabihin ng bonus detachable, pero alam natin itong warrants na magkakaroon siya ng additional listing po. So parang IPO din itong gagawin nitong si Certec natin. So di ba si LR, di ba alam niyo si LR, and then meron din siyang LRW, warrants din yun eh. So parang ganun yata ang gustong gawin nitong si Certec natin para makalikom po siya ng additional capital. So around 1.8 billion at a offer price of 4.5 to 7.25. So tingnan natin yung ginalaw nitong si Tech natin. Umakyat siya, taas 7.75%. May net foreign tayo, negative 1.03 million. Si Cole saka FMS yung main buyer, and then si FMS at saka si Cole po natin yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So tingin tayo sa kanyang chart. So ang price niya is, di ba, parang sumasabay yung price niya minsan eh. So nakita mo, 4.5 to 7.25. So halos nilagay na niya dito kasi nasa 6 pesos. Baka pwedeng gawin nilang yan guys reference yung 7.25, which is medyo mataas, no? So base lang muna ako dito sa sa price action. So dito muna ako titingin na resistance. Medyo bullish tayo sa kanya ngayon kasi meron siyang gagawin na stock rights offering. Alam mo naman, pag may mga ganyan yung mga stocks natin, dinudumog po ng mga traders yung ating stocks. Especially, naka-breakout po. Ang ganda ng breakout nitong si Tech. Meron po siyang volume, and then, ito yung mga dinidiscuss ko dun sa mga kasama ko last time dito sa Patreon. Meron siyang, ito yung gusto nating makita sa kanya. Magkaroon po siya ng breakout dito sa mga lower high formations natin. So ganda ng ginalaw niya, gap up. So, lakas niya, no? Nagkaroon siya ng gap up, and then dumiretso, halos basagin niya yung ating MA100. Pero based dito sa pinapakita, dito lang sa sa mga volumes natin plus yung SRO na gagawin niya. So magandang catalyst po 'yon. Baka i-try pong basagin niya yung 6.5, and then baka makita natin umabot ng 7.2. Speculations lang naman, guys. So yung ating price kay Certec natin. Pero yung etong gagawin niya na stock rights offer, kung separate na entity, kasi warrants yan so separate IPO siya, yun yung pwedeng laruin ng mga traders kasi yung warrants, di ba, tignan mo itong si LRW natin, yung mga warrants walang ceiling sa kanila. So tingnan mo to, ano bang galawan nito? Ayan nag 200% in 2 days itong si LRW. During this time, itong si LR, tingnan natin kung meron siyang spike. Meron din siyang spike. Nag-spike din siya. So kaya nga itong si Tech, pag matuloy yung yung warrant na yon, pwede rin mag-spike yung kanyang price. Base lang naman sa nakita natin kay kay LRW naman natin. Okay? So yun po yung mga review natin for the day. So Thursday bukas, mukhang mukhang nag-start ng profit taking yung ating mga foreign investors. So tingnan po natin yung mga hawak natin ng stocks, especially pag medyo mataas po yung yung RSI value natin.
So kasi start na mag-take profit yung mga foreigners, syempre, dapat handa na rin tayo, di ba? So, during this time naman. So, ang problema natin, pag yung nabili natin yung stocks, kukunti pa lang yung gain natin and then magpo-pull back na yung market. So, no choice but antay mo ulit yung next na upward move after naman ng pullback ng ating market. So, anyway, during this time, so ngayon, magagamit natin yung ating risk management dito po sa ating market. So, ang ganda na rin naman kasi ng run up. So, most likely lahat ewan ko lang pero most likely lahat ng traders naman during this time is may gain. So, ang ganda kasi ng run up ng ating market naman. Okay po. So, yun lang. So, bago tayo mag-close sa kanya, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, dito sa ating cryptocurrency, yung ating mga social media. So, dito sa ating Facebook account. So, nagpo-post tayo dyan, guys, yung ating Facebook page sa kanya, yung ating Twitter, and then sabi ko sa inyo, yung ating Palawi Trader na Patreon account. So, kung gusto mong magpa-member, so pwede po dito, guys, pwede ko kayong i-guide kung medyo hindi ka pa masyadong marunong sa market or nalilito ka sa kanya, or kung gusto mo ng lectures, is pwede ka pong sumali. Kaya nga lang, ang opening po natin ulit is by July 2, 2021. So, close na muna po itong ating Patreon naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Meron pa tayong 2 days na trading sa kanya.